Hey guys, baka sakali naghahanap po kayo ng isang mid-range na smartphone o baka naman nag-iipon pa lang kayo. At guys, hindi mo na kailangan mag-ipon pa ng ilang buwan. Dahil nga, napakalaki po ng mga discount ang mga smartphone ngayon. Unang-una po dyan guys, itong Galaxy A56 5G. Dating 25,000 po yung kanyang SRP. Pero ngayon po, makukuha na lang natin siya ng kulang 15,000. Napakaganda po ng smartphone na yan kung mid-range na smartphone nga po yung hinahanap nyo. Design pa lang po, napakalinis niya. Napakasimple lang, pero napakaganda pong tingnan. Solid din syempre yung kanyang camera na mayroong triple camera setup. Meron po siyang 50 megapixel na main camera, 12 megapixel na ultra wide, saka po isang 5 megapixel na macro lens. Naka Super AMOLED display din po yan na mayroong 120Hz sa refresh rate, HDR10+, with Corning Gorilla Glass Victus 2 na protection. Kaya kung usapang display po, number 1 po din ang Samsung na yan. Samahan pa ka ng optimize sa software at meron pa po siyang Android support na up to 6 years. Ibig sabihin ng guys, itong Galaxy A56 hanggang Android 21. 8256 po siya guys na merong UFS 3.1 na storage type. Naka-dual speaker yan syempre. Under display na fingerprint. 5,000 mAh yung kanyang battery. Supported po siya ng 45W charger. Ang problema lang po is wala siyang kasamang charger sa mismong box. Then yung kanyang processor, naka-Exynos naman po siya. Siguro guys, kung di naman gaming ang pinaka-focus nyo para sa isang mid-range na smartphone, sobrang ma-appreciate nyo po at sobrang magugustuhan nyo po itong Galaxy A56 5G ngayon. Pangalawa, kung willing ka naman guys, isakripisyo yung software support po na napakatagal. Saka syempre yung magandang UI niya. Ito po guys, ang Infinix Note 50 Pro Plus 5G. 18,000 po yung kanyang SRP. Pero ngayon po guys, nagsisale po siya ng around 15,000 lang. Mas maganda po yung camera ni Infinix compare po kay Samsung. Dahil meron po siyang periscope na camera. Mas malakas din po yung kanyang processor compare kay Samsung. At hindi nga rin po tayo mabibitin sa may display niya. Dahil almost perfect din po yung display ng Infinix sa smartphone na yan. Meron din po siyang 5,200 mAh battery, 100W charger. Supported din po siya ng wireless charging na up to 50 watts. At syempre meron din yung bypass charging. At 2 years lang po yung Android update po ng Infinix sa smartphone na yan. Medyo pwede na yan guys, kaysa naman sa wala. Isa pang smartphone guys na meron pong malaking discount ngayon, na meron din po magandang overall na specs. Ito pong sinating Phone 3A. Nasa 20,000 po yung SRP niya dati guys, pero ngayong sale nga po, is nasa 15,000 na lang po yung presyo niya. Isa to sa pinaka-paborito kong smartphone ng 2025. Dahil sa napaka-unique na design niya, na merong LED lights nga po sa may likod. Maganda rin po yung camera niya, na merong 50 megapixel na main camera. Tapos 50 megapixel po na telephoto, at 8 megapixel na ultra wide, saka 32 megapixel na front selfie camera. Ito po guys yung klase ng smartphone na balanse po yung specs niya. Hindi naman siya kasing lakas ng ibang mga gaming phone ngayon. Pero hindi naman siya kasing pangit nila Oppo, nila Vivo, saka po nila Realme. Dahil para nga po sa ganyang presyo ngayon, na 15,000 na lang, napakasulit po ng nating Phone 3A ngayon. Kung gusto niyo nga po ng mid-range na smartphone, yung meron pong overall na magandang specs. Meron din po siyang 3 years na Android update. Almost stock Android nga rin po yung ating software. Snapdragon 7S Gen 3 yung processor niya. 5,000 mAh yung kanyang battery. At supported nga rin po siya ng 50W charger. Ang kaso wala po siyang kasamang charger sa may mismong box niya. Kung gaming phone naman po guys yung hanap natin, ito po isang magandang smartphone ngayon na napakalaki po ng discount na makukuha natin. Ito po guys ang Poco X7 Pro 5G. Wala na pong tatalo sa smartphone na to guys, yung pamurahan lang po ng presyo. Nasa around 11,000 na nga lang po siya. Na dati meron 17,000 na SRP. Yan na ang pinakamalakas sa gaming phone po na mabibili natin para sa may ganyang presyo ngayon. Dito nga po sa mga global na smartphone na lumabas nga po sa atin. Lahat po ng specs ng Poco X7 Pro sa gaming po siya nakapokus. Kaya medyo taglilid po ng konti yung kanyang camera. Pero binawi naman po sa may processor dahil dito po guys ang pinakamalakas. Dito po sa 5 smartphone na babanggitin ko ngayon. Ang kaso nga po pagdating sa may camera, siya rin po ang pinakapangit. Dito nga po sa 5 smartphone na yan. Pero binawi po ulit guys sa may battery. Dahil meron po siyang 6,000 mAh battery, tapos meron din po siyang 90W charger. Isa pang downside po ng Poco X7 Pro para sa akin, pero subjective naman to, yung kanyang design. Hindi nga po ako nagagandahan sa kanya at medyo cheap po yung kanyang design, na all plastic lang at medyo boring yung design. Pero syempre hindi naman na problema yan dahil design lang naman yan. Dahil binawi rin naman ulit sa may display. Dahil meron po siyang 6.67 inches na merong AMOLED 120Hz sa refresh rate.
With HDR 10 Plus with Dolby Vision, saka Corning Gorilla Glass Eye na protection sa may display. Special mention po pala guys ang Xiaomi Phone 2 Pro. Dati nasa around 15,000 na po yung presyo niya mahigit. Pero ngayon po, nasa around 12,000 na lang siya. Si Poco F7 5G naman, nasa around 17,000 po yung presyo niya ngayon, na merong dating higit 20k po na SRP. Ganon din po, ang Galaxy A36 5G. Nasa kulang 20k po yung presyo niya sa may SRP. Pero ngayong sale po, nasa around 11,000 lang siya. Kung sakali naghahanap naman kayo ng flip phone, ito po guys ang pinakamurang flip phone na makukuha natin na mayroong magandang specs kahit paano. Itong si Infinix Zero Flip 5G. Dating 30,000 po yung SRP niya. Pero ngayon guys, nasa around 17,000 na lang yan. Yan guys, medyo malaki yung discount na makukuha natin sa kanya. At panglima po guys, ito ang pinakagusto kong smartphone ng 2025. At pinaka-perfect na rin po para sa akin. At pinakamura na rin po dito sa ating list. Pero yung specs po na makukuha natin, masyadong maganda. Ito po guys, syempre ang Tecno Camon 40 Pro 5G. Sa may display pa lang po, napakaganda niya para sa akin. Sa design, maganda na po ito kaysa kay Poco. Lalo po sa may camera. Talo nito lahat ng smartphone na binanggit ko dito guys. May mga features po siya na meron siya, pero wala po sa iba. Marami rin po siya mga AI features. Naka IP68 na ratings, ibig sabihin pwede po siyang malubog sa tubig. Tapos yung software support natin, meron po siyang 3 years dyan. Ibig sabihin, mas matagal pa po siya kay Infinix na meron lang 2 years. Lahat po ng link natin is nandyan po sa may comment section. Kung gusto nyo nga pong order ng mga smartphone na yan. Balik ko lang po yung video natin kung sakaling nakatulong po. Thanks for watching.